Brigada Weather Update. Sir Jomer Iclarino, sir, good morning. Unsay kahimtang nato ron sa panahon ug unsa po'y pinaka-latest weather bulletin ani bagyong Basyang, Sir Jomer? Yes sir, good morning sa tanan ug sa aton tanan tigpaminaw kini atong latest tropical cyclone bulletin in relation to bagyong Basyang. The latest location 440 kilometers silangan sa hinatuan Surigao del Sur na ay maximum sustained winds na 65 kilometers per hour duol sa sentro. Ang gastanis kini moabot sa 80 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa Kasadpan, habagatang Kasadpan sa gipaspaso na 15 kilometers per hour. Og under gihapon kini sa tropical storm category tungod kini sa kusgon na hangin dala sa bagyong Basyang, nakataas ang tropical cyclone wind signals number 2 sa mga ilang lalawigan sa Mindanao, samtang naapod signal number 1 sa Visayas diri sa may southern portion of eastern Samar, southern portion of Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Bohol, province, tibuok probinsya sa Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, lakip na ang Guimaras, Iloilo, Capiz, southern portion of Aklan o ang central o habagatang bahin sa Antique. Napod mga tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa mga probinsya or areas diha sa may lalawigan sa Mindanao. Kining signal number 1 makasinati kini ng 39 to 61 kilometers per hour na kusog na hangin dala sa bagyong Basyang within 36 hours ug na ay minimal to minor threat sa life ug sa property. Samtang in terms of sa uwan, so natay expected na kusog na mga pag-ulan. Actually sa atong latest na weather advisory, ang Central Visayas lakip ng probinsya sa Cebu diri sa Bohol na ay 100 to 200 millimeters amount of rainfall. So posible kini ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas o kini mga also nagpuyo dool sa sapa is risky tungod kini sa expected nato na kusog na mga pag-uwan. Ang bagyong Basyang expected nato mag-initial landfall diha sa may Surigao del Sur between karong gabi o ugma early morning, and then after mo cross sa Mindanao posible kini mo emerge diha sa may Bohol Sea ugma sa buntag ug magpaduol sa Siquijor province, and posibleng another landfall kini diha sa may habagatang bahin sa Negros Oriental by ugma sa hapon. And expected gihapon nato tungod kini sa kasarangan na kusog na hangin masinati nato diri sa Visayas o sa Mindanao, kasarangan nito na sa pagkabularon gihapon ang atong kadagatan, delikado gihapon ang kining mga sasakyang pandagat sa paglawig. And aside from that, ang DOC Pag-asa nag-issue og storm surge information o storm surge warning. Ang Cebu province under kini sa yellow na storm surge warning og naay 1 to 2 meters na gitas-on. That is minimal to moderate damage sa atong mga communities, coastal communities, and sa atong mga marine infrastructures. Lakip na pod ang disruption sa marine related activities. Ang atong next bulletin unyang alas 8 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Iclarino. Sir Jomer, ato lang klaron ang kining iyang truck, sir, base sa iyang truck unsa man diri sa Cebu nabay posibilidad nga maglandfall siya diri sa ato, sir? Base sa atong cone of uncertainty sir, no, apil pa ang Southern Cebu sa chance na posibleng maglandfall ang bagyong Basyang. Pero sa latest na forecast track nato is ninaog siya, maglandfall siya, ang second landfall posible diri na sa may southern tip o southern portion of Negros Oriental. Kaning sa atong mga unsa na possibilities of uncertainties unsa na inyuhang kuanda, sir, kanang ang kaning mga southern portion unsa man ni mga lugar, sir, nga igo gyud siyang truck base lang o even do ninaog na ni siya gamay? Yes sir, so nakita nato sa cone of uncertainty nato is actually dili lang Southern Cebu, so apil pod ang most parts of Bohol, and diri sa Southern Cebu is magsugod diri sa actually portion of Southern Metro Cebu from Talisay, Naga panaog siya sa atong cone of uncertainty. So kana possible mga Biyernes na. Yes sir, so ang pagpaduol siya diri o mo traverse siya sa Central Visayas is by Friday. So
not only we're talking about the landfall of the center of the tropical storm Bashang, but kinipudala ng mga other hazards like kining uwan, orange, sa weather advisory nato ang Central Visayas, Cebu and Bohol, 100 to 200 millimeters amount of rainfall ang ato expected. So that is delikado gyud o daghang uwan tang expected. Actually karong adlaw so good na ang ato masinati pag-uwan, mas critical ugma. So naanantay expected na mga kusog na pag-uwan katong akong gisulti ganihan na posible ang mga baha o landslides and kini mga nagpuyo sa dool sa sapa is risky, and also atong coastal community because natapod gi-release na storm surge warning diri sa mga portions of Visayas and Mindanao. I see. So karon medyo masinati na nato mga kay karon pa na, mga orasa Sir Jomer, medyo mingaw pa man, malinaw pa man ato ang kapanganuran yo. Pa sa tay na experience nga uwan posible karong gabi na. Akong gi-emphasize ganina sir, nagsugod ang atong signal number 1 diri sa Cebu is gagabi alas and the lead time of that is within 36 hours, so dili man dayon ma-feel nato. So karong udto or late morning na natay actually base sa atong latest na satellite image na naka ang Eastern Visayas, portion of Central Visayas or diri sa may Northern Cebu na anay sila nasinati na mga light to moderate with occasional heavy rains. Sir Jomer, kining tubig ani kining uwan ani sir ba? Daabay chance nga mo equal ni sa level sa gibunda ka tubig ni Bagyong Tino para masabtan sa atong mga kaigsuonan? Uban? Volume niya, volume. During the Bagyong Tino, ang atong list na weather advisory is more than 200 millimeters amount of rainfall. So that is niabot sa red sa atong weather advisory. Weather advisory ang atong forecast diha is within 24 hours na volume of water. Pero si Bagyong Tino is mas daghan siyang uwan na gibobo. Pero kining si Bagyong Bashang is almost dool ang atong forecast diri is 100 to 200 millimeters amount of rainfall, which is dool sa Bagyong Tino. So dili kini kumpiyansahan ang Bagyong Bashang even though maka signal lang tang number 1 or number 2. So signal number 1, signal number 2 sa in terms of severe winds can cause also damages. But kini also the uwan talagang nakita nato is can cause mga possible floodings and landslides. Orange ibig pasabot is numerous flooding in the urbanized, low-lying near rivers and also landslide sa atong mga susceptible areas. I see. Sir Jomer, expected nga mogawas ni sa atong Philippine Area of Responsibility si Bagyong Basyang mga kanus-aman sir? Sir, is by this weekend is naana siya diri sa may kadagatan sa western side ng Palawan. And napunta nakita na after paglandfall sa Palawan, mahimo na lang kining low pressure area. I see. Anyway, Sir Jomer Eclarino, daghang kayong salamat sa weather update, sir, at least for the information sa itong mga listeners. Sir Jomer, good morning ninyo diha sa DOST Pag-asa Mactan. Good morning po sir, og daghang salamat sa inyo sa pag-disseminate sa atong official information, and padayon na ta mag-monitor sa latest update. 11 na natay gi-monitor na weather disturbance. Mag-amping tang tanan, daghang salamat. Brigada Weather Update.